kasi lumalabas, di ba? Sinasabi natin, karma. Yang mga nangyayari sa ICC, yung pagpe-freeze ng kanilang asset, yung sila po ay bawal na mag-travel sa US, ah, at iba pa, pati po yung mga credit card nila na-freeze na, pati po yung mga in-order nila, lahat po ang problema nila, karamihan po ng mga nagpo-provide ng service, nakabase po sa US. Facebook, yung X, yung kay Elon Musk, YouTube, lahat po halos ng social media nakabase sa US. Kaya, bawal na rin sila dun. Bawal po sila eh. Kasi ang makapagtulungan dyan sa mga judges ng ICC, papatawan din ng parusa ng US eh. Kaya sabi po nito ni hindi raw po pwedeng sabihin na karma ang tawag dyan. Alam mo konti, pag sinabing karma, hindi automatic. Ang ibig mo sabihin, kaya pinarurusahan ng US si Tatay Digong dahil yung mga ICC dahil pinakulong si Tatay Digong. Yun yung gusto niya sabihin eh. Hindi naman daw nag-sanction yung ICC dahil kay Tatay Digong. Tama. Pero hindi mo alam kung ano meaning ng karma. Ang meaning ng karma, hindi yung balik na ginawa mo to kay Tatay Digong, kaya gumanti yung US, kaya gumanti yung Russia. Hindi yun yung ibig namin sabihin. Ang ibig hindi pa yun pala. Pati po Israel, tinatarget sila. Kasi, iwa-wanted mo sa ICC yung si Benjamin Netanyahu. Pati po yung UK. Sabi ng UK, magde-defund sila. Hindi na sila magbibigay ng abuloy. Alam mo konti, hindi yan direkta. Pinakulong si Tatay Digong kaya gumanti yung US, gumanti yung Russia. Oo, hindi po yan direktang ganun. Ang karma hindi po ganyan ang karma po, yan yung bawi sa inyo. Binabawian ng ICC dahil sa mga kalokohan po nila. Biruin nyo, sarili nilang mga batas, lalabagin. Mapakulong lang si Duterte. Sa batas ninyo, kinakailangan humarap sa local court. Alam ng mga lahat ng Pilipino na walang local court. Hindi pinaharap sa local court si Tatay Digong. Pero tinanggap nyo pa rin. Sarili ninyong mga... Tapos sabi nyo, pag 1 taon na umalis sa ICC, magbibigay lang kayo ng 1 taon. Pag hindi nyo sinampahan ng kaso, wala na kayong jurisdiction. Binaliktad nyo rin yung sarili po ninyong patakaran sa ICC. Dahil dyan, kinakarma kayo. Ang karma po, yan yung balik. Ang bad karma. Merong good karma, di ba? Gumawa ka na mabuti sa kapwa, babalik sa iyo yung kabutihan na ginawa mo. Karma ang tawag doon, good karma. Gumawa ka ng masama, konti, makinig ka. Ginagawa nyo ng kasamaan si Duterte. Ginawa ng ICC ng kasamaan. Binalikan siya, hindi ni Duterte. Ng Russia, ng US, ng Israel, ng UK. Ganun ang karma. Hindi yung direkta si Duterte ang magpapanis sa kanila. Halimbawa, yung mga nagpakulong kay Tatay Digong, sa tingin mo walang karma yung mga yan? Kakarmahin yan. Di ba? Sa tingin nyo, hindi sila kakarmahin? Yung mga nagpakulong kay Tatay Digong, may karma din balang araw yan. Pag nanalo si BP Sara, putya, yan na karma nila. Kita nyo, kahit na anong paninira nila kay BP Sara, number 1 pa rin sa lahat. Mga Duterte lang po yung totoong kumukontra sa korupsyon eh. Ngayon, kita nyo yung mga nung panahon na kasagsagan na ang mga tao lumabas para tutulan ng korupsyon.
Ano ginawa nila? Niloko nila yung mga tao. Kunwari, anti-corruption sila, pero pro-Marcos sila. Anti-Duterte pala sila, hindi pala sila anti-Duterte pala sila, hindi pala sila anti-corruption. Mm. Pati yung pare, kinakarma na ngayon. Dati tahimik daw buhay niya. Buhat na nagsampa siya ng plunder, hindi na siya matahimik. Hindi, wag natin tawagang karma. Hindi ka na matahimik sa konsensya mo. Makapal ang mukha mong pare ka. Kasi alam niyo po yung mga pare, di ba kagalang-galang yan? Tignan mo nga ginawa mo, nagsampa ka ng plunder, wala ka namang ebidensya. Oh. Eh di na, nakita niya ngayon, opo, totoo po, baka nababastos ka talaga. Totoo yan. Kasi bastusin yung ginagawa mo eh. Kabastusan po yung ginawa ninyo sa batas natin. Hindi sanay. Alam niyo yung mga pare, sanay po yung mga pare na iginagalang sila kahit saan sila magpunta, father. Nagmamano sa kanila. Pero dahil sa ginawa mo kay BP Sara, hindi ka nakagalang-galang. Hindi ka maganda. Walang hiya ka. O, minandro orasyon. Teka lang, baka